Makakapasok ka ba sa langit? Mapagpalang araw ng Biyernes Kapanalig, kapistahan ngayon ni San Gregorio ng Narek, monghe at pantas ng simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mas ganap ang inyong kabanalan kaysa sa mga guro ng batas at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Narinig na ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay, dapat managot ang pumatay. Sinasabi ko naman sa inyo, mananagot ang sinumang nagagalit sa kanyang kapatid. Mananagot sa sanggunian ang sinumang manuya sa kanyang kapatid. Nararapat lamang itapon sa apoy ng impyerno ang sinumang manghiya sa kanyang kapatid. Kaya sa paglalagay mo sa altar ng iyong hain at naaalala mong may reklamo sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong hain sa harap ng altar at puntahan mo ang iyong kapatid para makipagkasundo sa kanya. At saka ka bumalik at ialay ang iyong hain sa Diyos. Makipagkasundo na sa iyong kaaway habang papunta pa kayo sa hukuman, at baka ipaubaya kanya sa hukom na magpapaubaya naman sa iyo sa pulisya na magkukulong sa iyo. Talagang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas hanggat di mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Kapanalig, do you settle for less? Yung tipong pwede na rin o kaya okay na lang yan. Ganito rin ba ang attitude natin sa mga bagay na ukol sa Diyos? Sa mabuting balita ngayon, iniangat ni Jesus ang pamantayan ng kabanalan. Sabi ni Jesus sa verse 20, "Kung hindi hihigit ang inyong kabanalan sa kabanalan ng mga eskriba at pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit." At malinaw na ipinaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng konkretong halimbawa kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kasalanang pagpatay ay hindi lamang pisikal. Ang pagtatanim ng galit sa kapwa, pang-iinsulto at pagsasabi ng masasakit na salita ay para na ring pagpatay sa kapwa. Marami na tayong narinig o napanood na balita tungkol sa mga karumal-dumal na pagpatay na karaniwang naguugat sa puot, palitan ng masasakit na salita o tagos sa butong pang-iinsulto sa pagkatao. Kaya sa verse 23, binigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pakikipagkasundo sa kaaway. Kailangang unahin ito bago mag-alay sa templo, dahil ang tunay na kabanalan ay hindi sa alay nakikita, kundi sa pagsasabuhay ng turo ni Jesus. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng mabuting balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.